Nahuli ng US ang pangalawang barko ng Iran kagabi matapos silang matuklasan ang laman ng unang barkong nahuli nila 2 araw nang nakalipas. Mga komponenteng pangmilitar ng China ang laman nito na labis na kailangan ng IRGC at talagang kailangan nila ito. Medyo napapaliwanag ito kung bakit handang baliwalain ng isang sibilyang barko ang mga babala ng US sa loob ng 6 na oras na sunod-sunod. Kita mo, ang unang barko, Tuska, ay binigyan ng babala ng militar ng US sa loob ng 6 na oras na wag labagin ang blockade. Pero tumanggi itong makinig at patuloy na naglayag papunta sa blockade ng US na itinayo sa Gulpo ng Oman. Doon nagpa siya ang US Navy na hulihin ito. Talagang mapapaisip ka kung anong laman ng barkong ito para baliwalayin ito ang isang barkong pandigma ng US sa loob ng 6 na oras. Ano kaya ang tinatago nito? Ano nga ba ang sobrang mahalaga na handa silang isugal ang lahat? Alam mo ba? May sagot tayo dyan. Ayon sa security sources ng Reuters, posibleng may dalang Chinese dual-use military parts ang barkong Iranian. Nagdadala ito ng piyesang pwedeng gamitin para buuin muli ang stockpile ng missile ng Iran. Sigurado akong desperado ang IRGC na makuha ang mga ito. Mayroon itong mga espesyal na alloy na maaaring gamitin para sa mga casing ng missile. Mayroon din itong mga precision electronics na maaaring gamitin para sa guidance systems. May mga tubo rin to para sa fuel lines. Lahat ng mga ito ay pwedeng gamitin sa muling pagbuo ng missile stockpile na nawala o nagamit ng Iran sa digmaan. Ito ang dahilan kaya handang sumuong ang sibilyang barkong walang armas sa blockade ng US. Kinumpirma ito ni Pangulong Trump sa panayam kaninang umaga. Pakinggan mo. Malapit na tayong magkasundo sa negosasyon ngayon pero ang deadline para sa tigil putukan ay bukas na. Kung mukhang umuusad ang mga bagay, hindi mo ba kailangang magtakda ng tiyak na oras? Pero papayagan mo bang magpatuloy ito kung may progreso sa usapan bago gumawa ng aksyon? Ayoko nun. Kaunti na lang oras natin kasi pagdating ng 2 panig, may pahintulot na sila na sigurado akong itutuloy din nila. Sa tingin ko wala silang pagpipilian. Kailangan talaga nilang makipagnegosasyon. Ganito lang masasabi ko. Maganda ang pwesto ng Iran kung papasok sila sa kasunduan. Pwede nilang palakasin at gawing kahanga-hanga muli ang bansa dahil magagaling ang kanilang mga tao. Pero parang alam mo yun, uhaw sila sa dugo, pinamumunuan sila ng mga taong napakatindi sa kasamaang palad. At hindi ko ibig sabihin na matindi sila sa mabuting paraan. Para sa akin, masama ito para sa bansa dahil mas matindi tayo kaysa sa kanila. Hindi man lang sila malapit. Kailangan nilang gumamit ng rason at common sense para mailagay ang sarili sa magandang posisyon at maging lehitimong mahusay na bansa, hindi yung nakabase sa kamatayan at ura. Ngayon, marami talaga tayong natutunang bagong impormasyon sa panayam na ibinigay ni Trump kaninang umaga. Yung iba doon, maganda. Yung iba naman, hindi gaanong maganda. At pag-uusapan natin lahat yan, maya-maya lang. Bago yan, pag-usapan muna natin ang pangalawang barkong kinontrol ng US Marines kagabi. Hindi ito sa gitnang silangan nangyari. Heto ang pahayag ng Department of War. Tingnan mo. Magdamag. Isinagawa ng US Forces ang pagsisiyasat sa barko at pagharang sa dag at pagsampa sa walang bandilang mortar tanker na Tiffany na napatawan ng sanksyon ng walang insidente sa Indo-PACOM area. Tulad ng sinabi namin, ipagpapatuloy namin ang global na pagpapatupad ng batas sa dagat para pigilan ang illegal na network at harangin ang mga barkong pinatawan ng sanksyon na bibigay ng material na suporta sa Iran saan man sila mag-operate. Hindi ligtas ang internasyonal na tubig para sa mga barkong pinatawan ng sanksyon. Patuloy na hahadlangan ng kagawaran ng digmaan ang kalayaang magmaniobra ng mga iligal na grupo at kanilang mga barko sa larangang pandagat. Maraming impormasyon dito, kaya timayin natin kung ano ang sinabi. Unang-una, alamin natin kung saan ito nangyari. Tingnan ang mapa sa screen. Naganap ito sa silangan ng Sri Lanka, malapit sa kanluran ng Strait of Malacca. Kaya siguradong malayo ito sa blockade ng US. Pero bakit ginawa ito ng US? Malinaw na sinabi ito ng Estados Unidos nang inanunsyo nila ang blockade. Hindi lang ito tungkol sa paghadlang sa pagpasok at paglabas ng barko sa daungan ng Iran. Tungkol ito sa pagtiyak na walang barko saan man sa mundo ang makakatulong sa rehimen ng Iran o makapagbibigay dito ng suportang pinansyal o iba pa. Ganun nga ang ginagawa ng barkong ito. Alam mo, matapos maging bansang pinatawan ng pinakamaraming sanksyon sa mundo, nagtatag ang Iran ng tinatawag nilang shadow network. Ginagamit ng Iran ang lihim na network ng mga tagong tanker para ilabas at panatilihin muna sa dagat ang kanilang langis na pinatawan ng sanksyon.
Kapag may mamimili, ipapadala nila ang langis kahit saan at maghahanap ng paraan para matanggap ang bayad. Ganito mismo ang nangyari bago ipinatupad ang blockade ng US. Maraming shadow tanker ang kumuha ng langis mula Iran, umalis sa daungan, at nagpalipas ng oras sa international waters matapos umalis sa bahaging yon ng gitnang silangan na binablockade ng US. Iniisip na ligtas sila. Nilinaw ng US noon pa na hindi lang sa mga daungan ng Iran ang blockade. Tungkol ito sa pagtugis ng smuggling network ng Iran na ginagamit para ituloy ang bentahan ng langis na pinatawan ng sanksyon. Ito ang layunin ng ganitong pagpapatupad. Magdadagdag ito ng higit pang pressure sa ekonomiya ng Iran na hirap na hirap na. At sa madaling salita, maglalagay ito ng dagdag na pressure sa mga opisyal ng Iran na gumawa ng isang kasunduan agad-agad. Ngayon, mukhang habang nangyayari ito, ang Estados Unidos at Iran ay naghanda para sa isa pang peace summit o negosasyon sa Islamabad, Pakistan. Ngayon, bago tayo pumasok sa lahat ng bagong detalye na natutunan natin tungkol dito, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaki ang tulong nito sa aming algorithm at para rin kayong updated sa aming mga balita habang may bagong pangyayari. Ngayon, ngayong umaga, si Trump ay nagbigay ng isang napakahalaga at mahabang panayam sa TV. At sa panayam na yon, nakuha natin ang mas maraming detalye tungkol sa kung paano nagpapatuloy ang mga negosasyon sa likod ng mga eksena. Kaya, pakinggan ninyo ito. Wala man naman, maaari mo bang ibigay ang pinakabagong balita tungkol sa negosasyon sa Iran? Sa tingin ko, ito ang iniisip ng lahat na yon. Ngayon, alam na natin na opisyal ng kinumpirma ng Tehran na mapapadala ito ng mga kinatawan sa pampupulong kasama si Pangalawang Pangulo Vance. Ano inaasahan mo? Ano po ang naririnig ninyo ngayon, sir? Well, gaya ng sinabi ko 2 araw na ang nakalipas, nung sinabi nilang hindi sila magpapadala, sinabi kong magpapadala sila. Wala silang ibang pagpipilian kundi magpadala. Sa tingin ko magkakaroon tayo ng magandang kasunduan. Sa tingin ko wala na silang ibang pagpipilian. Na-neutralize na natin ang kanilang hukbong dagat. Na-neutralize na rin natin ang kanilang hukbong himpapawid. Na-neutralize natin ang mga pinuno nila. Medyo pinakomplikado nito ang sitwasyon pero mas makatuwiran naman sila. Ito ay pagpapalit ng pamahalaan kahit anong gusto mong itawag dito na hindi ko naman sinabi na gagawin ko pero ginawa ko ito na hindi direkta siguro pero nagawa ko na. Sa tingin ko, malakas ang posisyon natin sa negosasyon para magawa ang mga bagay na hindi nagawa ng ibang presidente sa 47 taon. 47 taon na nating kaharap ang mga uhaw sa dugo na ito. Marami na silang pinatay na sundalo, marami sa mga sundalo natin at marami pang ibang tao. Pumatay sila ng 42,000 katao sa nakalipas na 2 buwan. At alam mo, umabot ka sa puntong ayaw na ng mga tao na banggitin yon. Hindi nila gusto na banggitin yon. 42,000 inosenteng nagpo-protesta na walang armas, marami sa kanila ay binitay. Ngayon, tandaan mo, ang tigil putukan na tumatagal na ng halos 2 linggo ay malamang na magtatapos ngayong araw. Hindi tiyak kung kailan nagsimula dahil walang malinaw na nagsabi, pero malamang ngayong araw matatapos, pinakamatagal ay baka hanggang hating gabi. Ngayon, walang pagkakataon at ibig kong sabihin ay talagang walang pagkakataon na magaganap ang negosasyon bago matapos ang tigil putukan. Dahil hindi pa umaalis ng US si Pangalawang Pangulo J.D. Vance na namumuno sa delegasyon. Sa tingin ko, may mga pag-uusap sa likod ng eksena at pinapatagal ito ng Iran hanggat kaya nila. Alam ko namang alam nyo na maraming magkasalungat na impormasyon mula sa Iran nito mga araw. Sabi ng TV network sa Iran, pupunta sila sa negosasyon, pero may nagsasabing hindi. Paulit-ulit lang ang kanilang salungat na pahayag. Narinig din natin ang parehong mensahe mula sa mga opisyal ng Iran na nagsasalita sa publiko. Nakasanayan na ito ng Iran, gaya ng ginawa nila bago ang huling negosasyon 1 linggo nang nakalipas. Hindi natin dapat sobrahan ang pagpapahalaga sa sinasabi ng media o opisyal ng Iran. Mahalaga kung ano ang ginagawa nila. Sa ngayon, hindi natin siguradong malalaman kung pupunta ang Iran sa pulong hanggat hindi natin nakikitang lumilipad ang eroplano mula Iran papuntang Pakistan. Iyon lang ang paraan para malaman. Sige, pupunta sila. Gayunpaman, iniulat ng AP News na 2 opisyal mula sa rehiyon ang nagkumpirma na dadalo ang Iran sa ceasefire talks sa Islamabad na posibleng maganap bukas. At bukod pa rito, nakakakita rin tayo ng mga ulat mula sa Estados Unidos na nagsasabing si J.D. Vance ay aalis ng Estados Unidos ngayong gabi upang lumipad papuntang Pakistan at sana ay magkaroon ng pulong bukas. Napakahaba ng biyahe, mga 16 na oras. Kahit makatuwirang isipin na malamang aalis na ang Estados Unidos
bago pa man lumipad ang eroplano ng Iran mula sa Iran. Para sa Iran, parang 1 o 2 oras lang ang biyahe, kaya hindi ito mahaba. Ngayon, tanong ng lahat. Mapapalawig ba ang tigil putukan? Ano ang ibig sabihin nito? Mukhang walang meeting bago ang tigil putukan. Narito si Pangulong Trump na sumagot sa tanong kaninang umaga. Pakinggan ninyo. Kung mukhang may nangyayaring pag-usad, hindi mo ba kailangang palawigin ito sa isang tiyak na haba ng panahon? Pero hahayaan mo bang magpatuloy ito kung may progreso sa mga pag-uusap bago gumawa ng desisyon? Ayoko yun gawin. Wala na tayong oras kasi pagdating ng 2 panig, may pahintulot na sila. Ituloy na alam ko naman gagawin pa rin nila. Sa tingin ko, wala silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang makipagnegosasyon. At alam mo, ang masasabi ko lang ay, ito, maaring mapunta sa magandang kalagayan ng Iran kung papasok sila sa isang kasunduan. Maaari nilang palakasin at gawing kahanga-hanga muli ang kanilang bansa dahil kahanga-hanga ang kanilang mga tao. Para kasing uhaw sila sa dugo, pinamumunuan sila ng mga napakalulupit na tao sa kasamaang palad. At hindi ko yon sinasabing sa mabuting kahulugan. Sa palagay ko, masama ito para sa bansa dahil mas matindi tayo kaysa sa kanila. Malayong malayo sila. Kailangan nilang gumamit ng rason at common sense para mailagay ang sarili sa magandang posisyon at maging isang lehitimong mahusay na bansa, hindi isang bansang nakabase sa kamatayan at lagim. Ngayon, mas dumami pang tanong kaysa sagot dahil sa sagot niya. Kung hindi palalawigin ang tigil putukan, kailan kaya muling magsisimula ang labanan? Sasabihin ko na malamang hindi pa muling magsisimula ang labanan bago ang usapang pangkapayapaan kahit hindi man ma-renew ang tigil putukan. Pero ano ang mangyayari pagkatapos ng usapang pangkapayapaan? Halimbawa, hindi naging maganda ang resulta ng usapang pangkapayapaan. Ibig mo bang sabihin magsisimula agad ang labanan pagbalik ng lahat? Sa tingin ko, hindi pa magsisimula ang labanan habang nasa Pakistan pa ang Vice Presidente at US delegation dahil malapit ito sa hangganan ng Iran. Parang delikado yun. Pero malalaman natin sagot pagdating natin doon. Pero sa ngayon, ang posibilidad na magbunga ng kasunduan ng usapang pangkapayapaan ay hindi naman ganoon kataas. Narito si Pangulong Trump na nagpapaliwanag ng kanyang inaasahan sa mga pag-uusap bukas. Pakinggan ninyo. Sinasabi mo na kailangan mo ng kahit papaano'y posibilidad ng isang pinirmahang kasunduan ngayon at bukas, kung hindi ay muli mong sisimulan ang pambobomba sa Iran. Sa palagay ko, magbobomba ako dahil mas mainam na ganyan ang maging tindig pagharap doon at handa na kami. Sabik na sabik ang militar at talagang kahanga-hanga sila. Ako ang nagpatibay ng militar nung unang termino ko at ginagamit ko na ngayon. Nang nakuha ko ito mula kay Barack Hussein Obama, sobrang hina at nakakalungkot. Pinalakas ko ito sa unang termino ko. Naalala mo ba yung malaking halaga? Kinausap mo ako tungkol doon. Ako ang nagpatibay nito. Magandang nagawa natin para sa militar. At ginagamit natin ito ngayon at muling pinapalakas din. Marami rin tayong ginawang pagpapatibay noong unang taon ng aking 2nd termino. Malakas tayo, pinakamakapangyari ang militar sa mundo. Alam ng lahat yan. Sa madaling salita, handa ang Estados Unidos na muling makipagdigma kung hindi papayag ang Iran na pumirma sa isang pangmatagalang kasunduan ukol sa nuklear. Maaring ginagamit lang ang banta ng digmaan para makakuha ng mas magagandang konsesyon mula sa Iran. Kaya hindi natin pwedeng isantabi ito. Pero, tila lubang mali ang pagkaunawa ng Iran sa sitwasyon ng Estados Unidos sa negosasyon. Ang Iran o ang mga lider ng Iran ay tunay na naniniwala na kaya nilang maghintay ng mas matagal kaysa sa kakayahan ng Estados Unidos na ipagpatuloy ito dahil sa politikal na kagustuhan at suporta ng kanilang mamamayan. Naniniwala ang Iran na kung magpakatatag sila sa digmaan at negosasyon, mapipilitang umatras ang Estados Unidos dahil sa kakulangan ng suportang politikal, mataas na presyo ng langis, at negatibong reaksyon ng ibang bansa. Sige, ipagpalagay na lang natin na totoo ang iniisip ng mga Iranian. Ibig sabihin, ang balangkas na ginagamit nila para suriin ang sitwasyon. Ipagpalagay natin na tama ang balangkas na yon. Batay sa balangkas, sabi ng Iran, na kung bumagsak ang stock market at tumaas ang presyo ng langis, mapipilitang umatras si Trump. Kung totoo man yon, hindi naman talaga yon ang sitwasyon sa merkado ngayon. Kakabreak lang ng stock market sa all-time high, ilang araw ang nakalipas, at ang presyo ng langis ay $85 kada bariles. Ngayon, mas mataas na ang presyo kaysa nung simula ng digmaan na nasa $65 kada bariles. Pero malayo pa rin ito sa pinakamataas noong kasagsagan ng takot sa digmaan na umabot sa $120 kada bariles. Ibig sabihin, hindi kasing laki ng akala ng Iran ang pressure sa Estados Unidos.
at hindi nila lubos na intindihan ang sitwasyon. Heto pa ang detalye. Pakinggan ninyo. Kaninang umaga, nakausap ko ang isang mataas na source sa panrehiyong intelihensya na nagsabi na tinitingnan ng Iran ito bilang laro ng pagtitiis. Akala nila panig sa kanila ang panahon at sa huli, ang pressure sa energy at stock market ang magtutulak kay Pangulong Trump na gumawa ng kasunduang pabor sa kanila. Mali ito, hindi ito ang realidad. Ang Pangulo at mga katapat niya sa Israel ay kayang ipagpatuloy ang operasyon ng ilang buwan kung kailangan. Para mapilit ang Iran na buksan ang kipot ng Hormuz at isuko ang enriched uranium nito. Ipinangako nilang gawin ito ng pribado pero sa publiko, nagbibigay sila ng pahayag na baka hindi pa sila sumipot sa negosasyon. Ngayon, may tumataas na presyo na tiyak na hindi katutuwa ng marami. Panurin ang ulat na ito dahil malaki ang epekto nito. Sabi ng pinakamalaking gumagawa ng kondom sa mundo, itataas nilang presyo ng 20 hanggang 30% at posibleng higit pa dahil sa epekto ng digmaan ng US at Iran sa petrochemical industry. Ayon sa sinabi ng Kerex BHD ng Malaysia sa Reuters, tumataas ang demand sa kondom dahil sa mas mataas na gastos at pagkaantala sa shipping na nagdulot ng mas mababang inventaryo sa mga customer. Carex ang gumagawa ng mahigit 5 bilyong kondom bawat taon at nagsusupply sa mga nangungunang brand gaya ng Durex. Kaya iniisip ko na maaaring may papel ito. Pero malamang hindi ito magiging pabor sa Iran. Ngayon, tingnan naman natin ang Iran. Kumusta ang ekonomiya nila? Sapat ba ang kakayahan nilang maghintay sa pagtatapos ng digmaan? Sa tingin ko, hindi. Nahihirapan na sila bago pa ang digmaan. At ngayon, mas pinahirapan ng blockade at mga pagharang sa dagat ng US Navy ang sitwasyon. Walang pumapasok na supply sa Iran dahil walang barkong makakapasok sa mga daungan ng Iran. At bukod pa doon, wala rin silang nailalabas na mga export. Wala na itong kitamula sa industriya ng langis na dati nitong inaasahan bago magsimula ang blockade ng US. Kahit iniisip ng Iran na kaya nitong daanin sa patagalan ang ekonomiya ng US, tingin ko kabaliktaran ang mangyayari. Narito si Trump na nagsalita kaninang umaga. Pakinggan ninyo. Maraming tao ang nakapatay ng maraming sundalo, marami sa mga sundalo natin, at marami pang iba umabot sa 42,000 ang napatay sa loob ng 2 buwan. At alam mo, umabot ka sa puntong ayaw na ng mga tao na banggitin yon, ayaw nilang banggitin yon. 42,000 inosenteng nagpo-protesta na walang armas, marami sa kanila ay binitay. Hindi mabait ang grupong ito pero matagumpay natin silang nakikitungo. Malaking tagumpay ang blockade. Sabi nila 2 araw na ang nakalipas, bubuksan nila ang kipot. Sabi ko, hindi natin bubuksan ang kipot hanggat walang kasunduan. Gusto namin buksan pero sabi nila hindi nila bubuksan. Buong control namin ang kipot para malinawan kayo sa fake news. Ngayon, para maintindihan kung bakit ganito ang asal ng Iran ngayon, kailangan nating balikan at tingnan kung paano nakarating ang Iran sa kinalalagyan nito ngayon. Hindi lang ito nangangahulugang balik tayo sa 1979 noong Rebolusyong Islamiko. Sa totoo lang, kailangan nating balikan ang dinastiyang Qajar na namuno sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano ang kanilang mga desisyon ay nakakaapekto pa rin sa Iran ngayon. At alam mo ba, iyan ang ginagawa namin sa bagong labas naming podcast na may ilang bahagi. Kaya kung ikaw ay interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin na yon, siguradong pakinggan mo ito. Pwede mo itong panuurin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo ring panuurin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.